and two hearts beating as one, holding on through joy and sorrow, until death itself surrenders to their love. Isang linyang tila simpleng pangungusap sa unang tingin, ngunit sa masusing pagninilay ay isa itong sining ng pag-ibig na walang hanggan. Sa likod ng bawat titik nito ay naroon ang tibok ng dalawang pusong magkalayo, ngunit magkaugnay, dalawang kaluluwang nagtagpo sa musika ng tadhana, at 2 taong pinagbuklod hindi lamang ng damdamin kundi ng iisang sining. Ang sining ng pag-ibig at paglikha. I love you, Kokoy. I love you, Guy. Alam mo, yung pagmamahala namin ni Kokoy, hindi nawawala. Andun talaga. Hindi nga kami nagkikita, pero sa puso't sa isipan namin, sa akin lalo na, hindi nawawaglit si Kokoy. Salamat, Guy. Ganun ko siya kamahal. Koy? Ako po ay talagang... Inglesin mo na lang kaya, Kokoy. Kung ito ay iuugnay sa relasyon ni Kokoy Laurel at Nora Aunor, masasabing ang kanilang samahan ay buhay na pagsasakatuparan ng mga salitang iyon. Sapagkat sa bawat tingin nila sa isa't isa, sa bawat kantang magkasabay nilang inawit, sa bawat entablado o eksenang pinagsaluhan nila, mararamdaman ang kakaibang koneksyon na tila ang kanilang mga puso ay tumitibok sa iisang ritmo. Hindi bilang magkasintahan lamang, kundi bilang 2 taong nagmahal ng totoo sa paraang higit pa sa pisikal, higit pa sa salita, at higit pa sa mundong nakikita ng marami. Ang nakaraan po ay tahanan ng mga alaala. At ang gusto ko pong binabalik-balikan ay yung yugto nung kami pinagtambal ng taong ito. Siguro po ay kilala ninyo si Kokoy Laurel, kaya lang po ay mukhang hindi ko siya nakita eh. I'm here, Guy. Asa? Kokoy? Nandito ako. Kokoy! Kokoy, naku! And lollipops and roses. Ang relasyon ni Kokoy Laurel at Ate Guy ay isa sa mga hindi malilimutan sa kasaysayan ng showbiz sa Pilipinas, hindi dahil ito'y puno ng intriga o kontrobersya, kundi dahil ito'y nagpatunay kung paano nagiging daluyan ng wagas na damdamin ng sining. Sa bawat pag-awit ni Nora Aunor, ramdam ng lahat ang kaluluwa sa kanyang tinig, ang pait, ang lungkot, ang pag-asa, at ang pag-ibig. Sa bawat pag-awit naman ni Kokoy, maririnig ang marangal na paggalang, ang mainit na paghanga, at ang lalim ng kanyang damdamin para sa babaeng minsang tumugon sa tibok ng kanyang puso. Sa pagitan nila ay umusbong ang isang ugnayan na tila itinakda ng musika, isang koneksyon na pinanday ng oras, at isang pag-ibig na hindi kailangang ipagsigawan sapagkat sapat na ang kanilang mga mata upang ipahayag ang lahat. Sa linya ng two hearts beating as one, naroon ang diwa ng kanilang koneksyon. Hindi kailangang maging magkasama sa lahat ng oras, sapagkat kahit magkalayo, patuloy pa rin ang pagtibok ng kanilang mga puso sa iisang tono ng pagmamahal at paggalang. Kung susuriin, si Kokoy Laurel ay galing sa isang pamilyang marangal, edukado, at may mataas na antas sa lipunan. Siya ay isang gentleman sa tunay na kahulugan, may disiplina, may dangal, at may pagmamahal sa sining. Samantala si Nora Aunor ay nagmula sa simpleng pamilya, lumaki sa kahirapan, ngunit nagtagumpay sa pamamagitan ng kanyang talento, husay, at sipag. Dalawang magkaibang mundo, ngunit pinagtagpo ng tadhana. Sa kanilang pagkikita, tila pinagdudugtong ng langit ang 2 pusong parehong naghahanap ng tunay na koneksyon. Ang pusong marangal at ang pusong dalisay. Kaya't nang sila ay magtagpo sa entablado, tila nagsanib ang 2 musika, 2 hininga, 2 kaluluwang umiindak sa iisang ritmo. Ang kanilang samahan ay hindi simpleng pagkakaibigan o pag-ibig na pang-romansa lamang. Ito ay isang espiritual na koneksyon na hindi kayang ipaliwanag ng salita. Tulad ng nasasaad sa linyang Holding On Through Joy and Sorrow, pinatunayan ng dalawa na sa likod ng tagumpay at kabiguan, sa gitna ng kasikatan at katahimikan,
may mga damdaming hindi kayang talunin ng panahon. I love you, Guy, forever and ever. I love you, Kokoy! I think you're the greatest. Ay! Kokoy, maraming salamat! You're my legend forever. Akala ko you're my love forever. You're my love. Love you. Ay! Ayun si Sorry po. Ay, Sorry po, thank Excellency. you. Thank you. Palakpakan ng mga kaibigan. Sorry po. Mr. Kokoy Laurel! I love you, Guy. Bye! Thank you! Ay, nako po. Victor? May mga sandaling tila pinipigilan nila ang sarili upang hindi masaktan o makasakit, sapagkat sa pagitan nila ay may respeto at takot sa pagwasak ng isang bagay na napakabanal. Hindi man sila naging magkasintahan sa mata ng publiko, ngunit sa puso ng marami, ramdam ng lahat na may pag-ibig na umiiral sa pagitan nila, isang pag-ibig na marangal, tahimik at puno ng pagpapasensiya. Tulad ng dalawang pusong nagtatagpo ngunit hindi kailanman nagtagisan, ang sa kanila ay pag-ibig na marunong maghintay, marunong magparaya, at marunong manahimik kapag kinakailangan. Ang ganitong uri ng pagmamahal ay bihira sa panahon ngayon, isang damdaming hindi kailangang ipagsigawan upang mapatunayan dahil sapat na ang katahimikan upang ipadama ang lalim nito. Until death itself surrenders to their love. Sa linya namang ito, malinaw na ipinapakita ang walang hangganang katapatan ng dalawang pusong tunay na nagmamahalan. Kung ihalin tulad sa relasyon ni Kokoy at Ate Guy, makikita rito ang katotohanang kahit lumipas na ang mga taon. Kahit wala na sila sa madalas na entablado, kahit nagkaroon na sila ng kanya-kanyang landas, nananatiling buhay ang respeto at pagmamahal nila sa isa't isa. Sa tuwing binabanggit ni Kokoy si Ate Guy sa mga panayam, lagi niyang sinasabi ito ng may paggalang. May ngiti sa labi at may ningning sa mga mata, tila isang alaala ng kabataan at sining na kailanman ay hindi kumupas. Sige, panoorin natin ito. Panoorin natin ito, Ate. To me, she's more than a legend, more than a superstar, really. When you meet her, you know that you've had an extraordinary experience. There's this certain rapport and warmth which we share, which I really love, and I will treasure that till the end of my days. So we had a wonderful time together, and the last time, which was very intimate, which I remember, was we were at the beach and we shared, and there was no one around, so it was really, really wonderful. But of course, you know that she's a very busy lady, and after which I also had to go abroad. So after that, it became very, very seldom that we had time together alone. Give her nice things, sugar and spice things, roses and lollipops, lollipops and roses. I'm looking forward to being with you again, Guy. You know, it's always very special to be with you. From the very start, it has been, and words cannot express how proud I am of you and how honored I am to be your friend and to be able to be close to you. May God bless you every day of your life. Sa bawat pagpipinta ni Kokoy ng larawan ni Nora, nakikita ng lahat na hindi iyon basta obra lamang. Ang bawat tintig ng kanyang brush ay may kasamang emosyon, ang bawat kulay ay may halong alaala, at ang bawat detalye ay tila sigaw ng puso niyang minsan nang minahal ang isang Nora Aunor. Ang pagpipinta ay naging tulay ng kanyang damdamin, isang paraan upang mailabas ang isang pag-ibig na walang hanggan kahit sa katahimikan ng mga taon. Sa kabilang banda, si Nora naman, sa kanyang mga mata at tinig, ay laging tila may bahid ng lungkot at alaala tuwing tinabanggit ang mga taong naging bahagi ng kanyang puso. Maaaring hindi niya laging binabanggit si Kokoy, ngunit sa paraan ng kanyang pagkilos at sa mga awiting kanyang binibigkas, ramdam ang sinseridad ng damdaming minsan ay kanyang iningatan. Sa ganitong paraan, masasabi nating ang kanilang relasyon
ay tunay na halimbawa ng two hearts beating as one. Hindi kailangang magtagpo araw-araw upang maramdaman ang presensya ng isa't isa. Hindi kailangang hawakan ng kamay upang maramdaman ang init ng pagmamahal. Sapagkat kapag ang pag-ibig ay totoo, sapat na ang alaala upang buhayin ito. Sapat na ang sining upang ipagpatuloy ito. Sapat na ang mga pintang larawan at mga kantang nilikha upang manatiling maririnig ang tibok ng dalawang pusong minsang nagmahal ng walang kondisyon. Kung susuriin pa ang konsepto ng holding on through joy and sorrow, ay sumasalamin din sa katatagan ni Kokoy at Nora bilang mga individual. Sa kanilang mga karera, pareho silang dumaan sa kasikatan at sa mga panahong tila nakalimutan sila ng industriya. Ngunit tulad ng dalawang pusong marunong maghintay, hindi nila pinabayaan ang sarili nilang apoy ng inspirasyon. Akala ko, nakalimutan mo na ako eh. Yay! Mabuhay po ang ating mahal na superstar! Guy, You know, Guy, alam mo, pag mahal mo ang isang tao, hindi mo pwede makalimutan. pero marami akong... Kahit hindi tayo nagkakausap, kahit hindi tayo nagkikita, dahil sa mahal kita, hindi kita pwede makalimutan. Thank you, Guy. Di ba? Ako ba love mo? Excellency, mahal na mahal po. Sige. You know, Excuse me? Ayan na naman, kinindatan na naman ako ni Kokoy. sorry, Guy. Maraming sorry. Kuntian na lang natin, Kokoy. Kuntian na lang natin. Okay? Ang pag-ibig nila ay tila isang awitin na walang katapusan. Sa simula, maririnig mo ang matamis na tono ng pagkakakilala, sinundan ng melodiya ng pagtitiwala at pagkakaibigan, hanggang sa humantong sa isang emosyonal na koro ng pag-ibig na tahimik, ngunit totoo. Sa bawat nota ng kantang iyon, ay naroon ang alaala ng kanilang mga ngiti, mga yakap, at mga titig na puno ng paggalang. Ang awit na iyon ay hindi kailanman natapos. Patuloy itong umaalingaw-ngaw sa puso ng mga taong naniwala sa kanilang dalawa. Ang kanilang kwento ay hindi kailanman naging trahedya, bagkus ay isang tula ng dalawang pusong nagmahal sa pinakamagandang paraan. Ang magmahal ng may dignidad, may paggalang, at may pananampalataya. Sa ganitong konteksto, masasabi nating si Kokoy at Ate Guy ay dalawang kaluluwang itinadhana ng tadhana hindi upang magwakas sa happy ending ng pelikula, kundi upang ipakita na may mga pag-ibig na hindi kailangang matapos upang maging totoo. Kaya't sa bawat paglipas ng taon, sa bawat bagong henerasyong nakakakita ng mga litrato, pelikula o painting nila, muling nabubuhay ang kanilang koneksyon. Tulad ng dalawang pusong sabay tumitibok, patuloy silang nagbibigay inspirasyon sa mga manonood at tagahanga. Ang mga alaala nila ay naging simbolo ng pag-ibig na walang hinihinging kapalit. Sa likod ng lahat ng ingay ng mundo ng showbiz, nanatili silang tahimik ngunit matatag. Ang kanilang mga puso ay nanatiling tapat sa sining at sa isa't isa kahit hindi nila kailangang sabihin ito. Sapagkat kapag tunay kang nagmahal, hindi mo kailangang ipagsigawan dahil ramdam ng mundo ang tibok ng puso mo kahit sa katahimikan. Ako ba love mo? Excellency, mahal na mahal po. Sa huli ang linya na until death itself surrenders to their love ay tila propesiya ng kanilang samahan. Ang kamatayan man ay walang kapangyarihang burahin ang alaala ng dalawang pusong ito. Sa bawat pagpipinta ni Kokoy, muli niyang binubuhay si Nora sa kanyang isipan. Sa bawat kantang pinatutugtog ng mga tagahanga ni Ate Guy, muling nabubuhay ang kanilang duet, ang kanilang mga titig at ang kanilang mga ngiti. Sa bawat tula o artikulong isinulat tungkol sa kanila, patuloy na isinusulat ng kasaysayan ang kanilang pag-ibig, isang pag-ibig na matapat, marangal at totoo. Kung ang ibang pag-ibig ay nagwawakas sa goodbye, ang kanila ay nagpapatuloy sa forever remembered. Kaya marahil, totoo nga na may mga pusong nagmamahalan na kahit ang kamatayan ay sumusuko. Sa pag-ibig ni Kokoy Laurel at Nora Aunor, hindi lamang dalawang puso ang tumibok bilang isa, kundi dalawang kaluluwang nagtagpo upang ipakita sa mundo na ang wagas na pagmamahal ay hindi nasusukat sa panahon, katayuan o dulo. Ito ay isang musika ng walang hanggan, isang pagpipinta ng damdaming hindi kumukupas
at isang awiting patuloy na tumutugtog sa puso ng mga taong naniniwala sa tunay na pag-ibig.